sa mga taong nagpapahirap sa atin. Paano pupunta yung mamumuhunan dito, RDR? The worst airport in the world. Philippines. Traffic capital. Philippines. Pinakamahal ang internet at pinakamabagal. Philippines pa rin. Ikaw ang pinakamataas ang kuryente. Philippines. Yung napakaraming mga magnanakaw ng jumper, tayo pa rin ang magbabayad. Pinagnakawan na kuryente ang nagbabayad kami? Ang issue yung pagpapatupad. Bakit naman kami magbabayad? Di naman namin ginamit. Halimbawa, Meralco. Ito lamang ang negosyo na walang pangalan. Congressman Rodante Marcoleta has represented Sagip in the Philippine Congress since 2016. He also hosts the Net 25 program sa Ganang Mamamayan and Bagong Barangay ng Mamamayan in Action. highlighting his commitment to public service and community issues. Kapag ka mababa ang kuryente, magsisipasok ang mga mamumuhunan dito sa ating bansa. Hindi tayo salat kung ang pag-uusapan ay magagandang batas. Ano yung walang kasapatan? Yung nagbabantay sa pagpapatupad ng mga batas. Meron ho bang parte ang gobyerno sa ika-asenso ng mga tao? Napakalaki ng parte ng gobyerno RDR. Unang-una, kinakailangan i-provide mo yung mga kondisyon na magaganda. Para sa ganun ay makipaglaban ng isang mamamayan. Halimbawa, yung kuryente, kinakailangan mababa. Magagawa ng gobyerno yun kung gusto niyang gawin sapagkat yun naman ang itinatadhana ng mga batas na ginawa ng Kongreso. Number one, sabi niya, idulot mo sa mamamayan ang kuryente sa isang secure na paraan at affordable na paraan. Hindi lamang brownout ang ating iniiwasan. Pinakamahalaga doon, kailangan matupad yung isang affordable na presyo ng kuryente. Isa sa mga solusyon talaga ay pababain ang kuryente. Kapag ka mababa ang kuryente, magsisipasok ang mga mamumuhunan dito sa ating bansa. Tayo kasi sa Asia, ang pinakamataas ang rate ng kuryente. Bakit? Pati yung pinagnanakawan na kuryente, ang nagbabayad ay yung mga consumer. Pinagnakawan na kuryente ang nagbabayad kami? Yung mga jumper, sabi ng Meralco, kinakailangan bayaran po ninyo yun. Bakit namin babayaran? Kasi po, system loss. Isinabatas nila yon. Nakasulat yan sa billing ng kuryente, Kong. Nakalagay sa billing ng kuryente, halos 6%. 6% ang system loss na hindi mo ginamit pero bawat tao na gumagamit ng kuryente sila nagbabayad. Babayaran mo. Bakit naman kami magbabayad? Di naman namin ginamit. Dalawang klase yung sinasabi nilang system loss. Isang technical, isang non-technical. Yung technical, halimbawa pumuntok yung transformer o nasira yung metro nila. Mga technical na bagay ito. Yung mga technical na bagay na yun, na pagkawala ng kuryente, sa atin ipababalikat yun. Ang pinakamasaklap doon, RDR, yung non-technical. Ito na yung pagkakamali ng accountant ng distribution utility. Hindi niya naisulat yung tamang gamit siguro. O yung bookkeeper, nagkamali ng kanyang entrada sa kanyang libro. At saka yung napakaraming mga magnanakaw ng jumper, tayo pa rin ang magbabayad. Sabi ko, anong katwiran ito? Halimbawa, Meralco, bago pa kayo magpasya na pumalaot sa ganyang klaseng industriya, alam nyo na merong system loss. Yan ang nature ng industriya. Pero kahit alam ninyo na may mawawala, dapat legitimate business risks. Lahat ng negosyo may risk eh. Ultimo sari-sari store may risk eh. Ito lamang ang negosyo na walang panganib. Kaya hindi siya kumukuha ng pulis na magbabantay nung jumper. Bakit pa kanya kukuha ko ng bantay at pulis? Gastos lang yun. Ito tal naman binabayaran nyo na. Kaya anong effort ng mga mambabatas? Inilalaban ko sana, pero sinasabi ko sa iyo, napakahirap lumaban sapagkat marami kang kalaban. Pero mayroong nakalagay sa batas na kapag ka halimbawa yung aggregate o pinagsama-samang consumption halimbawa sa isang subdivision, umabot ka ng 500 kilowatt, pwede ka nang kumawala doon sa captive market ng Meralco. Ang tawag sa iyo ay contestable market. Pag naging contestable market ka, pwede ka ngayong humingi ng retailer mo other than Meralco. May mag-o-offer sa iyo mas mababa. Halimbawa sa subdivision Okay, mo, sige. RTR, Paano? nakita mo na 690 na pala yung total na consumption ng subdivision natin. Pwede tayo ngayon kumawala sa Meralco. Pwede pala. Pwede. Paano? Pupunta tayo ngayon sa ERC. Pwede silang pagpapunta ng representative nila doon. Pwede rin namang tawagan natin, Madam o Mr. ERC. Napatunayan po namin na dito sa aming komunidad, yung total na consumption ng aming mga kabahayan, lagpas na ng 500 kilowatts. Yun ang threshold eh. Ngayon, asa na po ba yung mga retailer natin? Ito yung sinasabing RCOA. Ito yung Retail Competition and Open Access. Uy, hindi lang pala Meralco. Meron pala mga Merong retailer. O halimbawa, paglapit, sabi niya, Mr. RDR, magkano ba ang average na bayad nyo sa Meralco? 11 pesos per kilowatt hour. 850 po sa amin. O makakatipid ka o hindi? Makakatipid. Makakatipid ka. Ang buong akala ko, buong buhay ko, 41 years old na ako ngayon, Meralco lang ang supplier sa NCR. Meron ng retailer, nasa batas yan. Pagkatapos, nagsanib ngayon, 2 o 3 komunidad. Ang tawag naman doon, aggregation.
Ang threshold naman yan, 700. 700 O kilowatt. nakita nyo ngayon, pinagsama yung tatlo kasi magkakadikit kayo eh. Oo. 1,000 pala yung aggregate ninyo. Contestable na kayo. Ibig sabihin, ihiwalay kayo doon sa captive market. Napakaraming sinusuri ko pa din yung universal charge. Ano naman ito? Kasi yung mga kababayan nating maraming pera kasi, hindi na nila tinitingnan, ano ba itong universal charge? Sabi nila, hindi, huwag mo nang tingnan yan. Napakahirap intindihin niya. Basta magparami na lang tayo ng perang pambayad para wala na tayong problema. Pero ako hindi. Inaral ko lang ito. Universal charge. Pati yung pinagkautangan nung dating NPC, dati tayong national power kasi, tayo ang nagbabayad sa pamamagitan ng universal charge. Yung consumer ang nagbabayad ng tayo utang? nagbabayad ng utang. Ba't ikaw, wala naman tayong utang, ba't tayo magbabayad niyan? Kaya sabi ko, dapat yung pisam na yan ang sisihin natin. Kung hindi naman sila karapat-dapat at hindi naman technically competent, sana wala na tayong utang. Sana hindi na nagbabayad ang Pilipino. Pinahihirapan tayo niyang kuryente na yan na napakaraming sinisingil sa atin nang hindi natin napapakinabangan. Hanggat hindi mo na ibababa ang presyo ng kuryente, there is a continuing violation of that law which was enacted 23 years ago. At pag nasolusyonan yan, damay ang pagkain. Pag naibaba mo yan, yung negosyo ay pupunta dito sa ating bansa. Magkakaroon ng trabaho. Ganun lang kasimple. Kaya ang sabi ko sa iyo, ilatag natin ang mga kondisyon para sa ganun, magkaroon naman ng fighting chance na makipagsapalaran ang ating kababayan. Ano pang isang kondisyon na dapat ayusin? Yung corruption ng ating bansa. Hindi na maaayos kasi yan. Pwede naman tayong maglatag ng measure para sa ganun ma-address. Hindi ibig sabihin maayos ang korupsyon? Maaring hindi natin ma-wipe out lahat. Ngunit kapag naglatag tayo ng measure para sa ganun, tutukan yun, may naniniwala naman ako, makakabawas-bawas naman tayo. Lahat ng mabawas mo sa corruption, ito ngayon ang papasok na public services. Lahat ng Mapupunta sa matitipid mo, mapupunta sa tao. Ano yung paraan? Ibahin natin yung methodology ng Commission on Audit. Okay. Ano ang default ng Commission on Audit? Post-audit. Tapos na yung Tapos project. na. Nakita mo, lahat ng ginawa ng ahensya ng gobyerno, kasama na yung inilatag ng mga politiko, post-audit. Anong klaseng sistema yon? Kung kailan tapos na, tsaka mo pupulisin. Bago mo umpisahan, lalo na yung mga big-ticket project, talagang kapag hindi mo binantayan, maaaring pagmulan ng corruption. Magkano yung big ticket na yun? Billion ang pinag-uusapan natin dito. Billion. Let's say from 5 billion and up, big-ticket projects. Bakit hindi pre-audit? Ibig sabihin ng pre-audit, bago pa simulan, sino ba ang security guard ng kabambayan ng ating bansa? Sino? Commission on Audit. Minsan tinanong ko sa kanila, ipinipilit nyo yung post-audit na yan. Pero tingnan mo kako yung Section 36 ng inyong Presidential Decree 1445. Ito yung Audit Code of the Philippines. Nakalagay doon. Ang audit dapat preventive. Paano mo mapiprevent kung tapos na yung Kaya project, nga. tapos na yung serbisyo, doon ka lang mag-audit, na-prevent mo ba? Hindi. Yan ang sinasabi ko. Bakit hindi maisakatuparan yan ko? Gumagawa akong pilit ng panukalang batas na gusto kong ganun ang gawin natin. Ano nangyayari? Ayaw naman kasama ko. Hindi sila makakakorap. Isipin mo kung minsan yung 2 taon na hindi man lang na-agenda yung aking bill. Ganun ang gusto kong mangyari. Sinabi ko, tingnan mo, preventive, IUEEU, irregular, unnecessary, excessive, extravagant, unconscionable expenditures of public fund prevention. Ilatag mo ang magagandang kondisyon para magkaroon ng fighting chance ang isang kapuspalad na lumaban sa buhay. Lalaban siya lalo na yung mahirap. Isa sa mga solusyon dyan, Kong, kasi halos lahat ng bansa, nag-diversify na sila sa digitalization. Lahat, kumbaga, ease and flow na ang processes nila, especially pagdating sa mga dokumento sa gobyerno. Bakit sa atin yung digitalization hanggang ngayon nasa dinosaur age pa rin yata tayo hanggang ngayon? Bakit hindi ba maipasa yan, digitalization na yan? Lahat ng sangay ng gobyerno, madali na, may access ka na, through app na lang. Bakit hindi magawa? Tinatanong ko rin yan Maski sa DICT, tinanong ko na nga yan Isa siguro sa paliwanag, ba't ka ako bibigyan kayo ng X amount budget per year? Bakit ang inyong utilization ng budget nyo is only 25%? Ibig sabihin, hindi na alam gamitin kung paano nila gagamitin yung budget nila. Talaga bang naintindihan nyo yung trabaho nyo? Bakit ang absorptive capacity ninyo, 25% lang, 75% babalik sa treasury? Sinabi nga ng Pangulong Marcos, sa kauna-unahang sona niya, natatandaan ko sinabihan niya yung Department
of Migrant Workers. Ito yung mga nagmo-monitor ng kalagayan ng ating OFWs. Ito yung Department of Migrant Workers na bagong-bagong gawa. Kailangan ma-digitize na ninyo. Kasi yun lamang kanyang mga certificate. Kailangan bang umuwi pa sila rito samantalang 3 buwan na nagtatrabaho halimbawa sa Germany o sa European Union, pupunta pa rito para kunin niya yung tinatawag na employment certificate. Pwede naman digital yan. Nangako sila. That was the first son of the President. Ano nangyari? Hanggang ngayon, wala. Wala. Sinabihin pa ang DICT, makipag-coordinate ka sa DICT para sa ganun, magawa yan. First SONA. Pangatlong SONA yung narinig mo, itong kahuli-huli yan. Wala pa rin. Yung SIM Card Registration Act, ginawa yan for the safety ng may-ari ng SIM card. Pero nung lumabas yung batas na yan, Kong, lalong dumami yung mga scammer. Ba't nagkaganon? Ang issue yung pagpapatupad. Doon nagkakaroon ng problema. Tinanong din namin sa kanila yun. Pati nga kayo, DICT, dapat kayo nga yung pinakamagaling kasi kayong departamento, pati kayo nahahack. Ultimo DICT nahahack. Kaya nga. Paano sila mag-i-implement? Dapat siya yung hacker dahil siya yung departamento na may kinalaman sa technology ito. Kapag ka ikaw mismo ay nahack, paano ipangangatwiranan niyo? Paano pupunta yung mamumuhunan dito, RDR? The worst airport in the world. Philippines. Ikaw ang traffic capital of the world. Philippines. Ikaw ang pinakamataas ang kuryente, kagaya ng pinag-uusapan natin. Philippines pa rin yan. Pinakamahal ang internet at pinakamabagal. Philippines. Isip-isipin mo, magse-set up ka lang ng isang korporasyon, pati tanod pumipirma. Anong gagawin? Hindi ka ba mag-iisip kung paano natin talaga aayusin ang ating bansa? Magsimula tayo sa mga taong iluluklok natin. Ilang milyon tayo ngayon? 115 million Filipinos. On the assumption that a family comprises 5 to 6 members, meron tayo ngayon 24 million families. If we are to elect 24 senators, so ang ratio for every 1 million families, isang senador dapat ang panggalingan doon. Tama. Paano sa isang pamilya mag-ina halimbawa? Yung pool ng pinagkukunan ng mga senador natin, halos 50 pamilya lang magmula noong 1950s. Sila lang din, pabalik-balik. Gusto mo ng pagbabago, RDR? Maghalal ka ng bago. Tayo rin ang gumagawa ng sarili natin ikapaghihirap. Kasi tayo yung nagluluklok doon sa mga taong numero 1 nagpapahirap sa atin. Maraming magagaling at mahuhusay at qualified na talagang nandyan para gumawa ng mga hakbang upang mapagaang at maibsan yung kahirapan ng maraming Pilipino, ng maraming kababayan natin. Maraming may gustong gumawa niyan. Ang kaso nga lang mga Pilipino, napakahilig natin sa sikat eh. Hindi natin inaaral yung mga binoboto natin. Paano ang pamamaraan siguro para lalo pang maging matalino yung mga kababayan natin na bumoto? Mass education talaga eh. Ako'y naniniwala kapag naintindihan nila ang katungkulan ng binigyan mo ng kapangyarihan. Halimbawa, sa isang senador, meron akong nakikitang 4 na katungkulan nila. Ano yun? Pangunahin na rito yung tinatawag na legislation. Ito yung paggawa ng batas. Kasing halaga yung pangalawa, ito yung oversight function. Yung oversight, kinakailangan i-monitor mo na yung ginawa mong batas ay natutupad sang-ayon sa kanyang layunin. Ito yung nakalimutan. Yung kuryente yung sinasabi ko sa iyo, ang layunin niya mababang kuryente, nakalimutan. Walang nagmo-monitor. Bakit 23 years nang naandyan ang batas na yun? Bakit hanggang ngayon mataas pa rin ang kuryente? Natupad ba? Wala. Hindi naman kasi magte-trending yun. Mas inaatupag nila yung mga kusan sisikat kasi botante habol nila. Kaya kailangan nating ma-educate ang botante. Pangatlo, ito yung inquiry in aid of legislation. Magkadikit itong dalawa. Kasi sa paggawa ng legislation, meron kang iniisip na maganda pero kulang sapagkat di mo nakikita yung technicality nun. Kaya minsan, tatawag sila ng resource person para mapunan yung pagkukulang ng iniisip niyang panukalang batas para ma-perfect niya hanggang sa mag-graduate siya into a law. Pagkatapos ito yung constituent function, dinadalaw-dalaw mo sila. Para sa ganun, meron ka ring direct na access sa kanila. Yung palang talagang hindi natutupad kasi magtanong ka eh. Nangyari po ba ito? Wala po. Ngayon, pupunta ka sa oversight, hindi pala nangyayari. Nakumusta mo na sila? Nakaisip ka pa kung anong gagawin mo. Sa mga senador natin, may nakakagawa ba? Ang nangyayari ganito, hindi oversight eh. Hindi in aid of legislation. Exhibit A, Alice Go ng Bamban. Yes. Nagkaroon ng resolution in aid of legislation, sabi nila, tinutugis nila, pero yung subject matter is human trafficking, illegal detention, at saka torture.
torture na naganap di umano sa isang lugar sa Bamban. So kung yung mayor is Alice Go, pati si Alice Go napatawad. Pumunta ron yung mayor. Doon sa resolution, wala siyang pangalan doon. So bakit siya isinalang doon? At pinagtatanong, sino ang nanay mo? Alam mo, yung in aid of legislation, merong limitation yun. Dapat magkaroon ka muna ng legislative purpose na nakaabang na yung mga panukalang batas na gusto mong punan. Human trafficking ang nakalagay, illegal detention and torture. Sinong nanay mo? Asan ang connection? Nasaan ang in aid of legislation doon? Wala doon eh. Because wala ka pang nailagay, hindi mo lang naiporma. Sana man lang doon sa pagsasalita niya, ito po yung mga manukalang batas. Pero nakalinya doon, in aid of legislation in order to strengthen PAGCOR. Nasaan si Alice Go? Mas marami tayong problemang mas malalaki. Bakit niya nang inaatupag hindi yung kuryente? Yun ang sinasabi ko nga sa iyo. Ginagamit nila yung investigation in aid of legislation pero walang legislative purpose. Pag walang legislative purpose, wala kang limitasyon. Oo. Kahit ano doon, itatanong mo, wala kang direksyon. Naging korte na nga eh. Sabi ng Korte Suprema, Congress is not a national prosecution service. Congress is not a court. Bakit ganyan ang ginagawa niya? Kagaya ng sinabi mo kanina, nakikita ng mga tao eh. Naging entertainment and so on and so forth. Yun kasi ang hilig. Bumababa ang presyo ng pagkain. Ay hindi. Bakit hindi mo padalhin sa piskal? Hindi natin kinakampihan si Alice Go. Kung ano man ang kanyang nilabag na tuntunin mga batas, nandyan ang NBI, nandyan ang CIDG, imbestigahan ninyo, bahala na kayo. I-file Pero ninyo sa korte. Kami ay Kongreso. Ang daming aatupagin sa bansa natin, kung eh. Ang dami nga atupagin. Isip-isipin mo, sabi ko nga sa umulan ng 30 minutes. Sa Kainta, yung mga sasakyan nila, ipaparada nila sa matataas na lugar na. Sapagkat yung Ondoy talaga naging traumatic na experience sa amin yun. Itong Karina, tingnan mo na naman ang yan. Ano ba nangyari sa flood control? Bakit ba ganyan nangyari? Hindi kasi entertainment yan eh. Hindi entertainment yan. Oo. Kasi maraming masasangkot dun eh. Bakit natin iimbestigahan ang sarili natin? Ito, isa pa to. Mapupunta rin sa Senado o napunta na rin sa Senado. Yung kay Pastor Kibuloy. Ano ang in aid of legislation dyan, Kong? Yan ang sinasabi ko, bakit sila ang nag-imbestiga doon? Nagumpisa pa nga yun eh. Kung nakita mo, yung mga ipinresent nilang witness doon sa Senate investigation, nakamaskar. Kung sa korte yun nangyari, pagagalitan ka ng korte, bakit ka mo? Bago ka tumestigo sa harap ng korte, tataas mo yung kamay mo. Susumpa ka. So, nag-iiba ng function ng Senado ngayon. Nagiging entertainment na lang. Sinabi na nga ng Korte Suprema, hindi ka pwedeng maglitis, hindi ka korte. Hindi ka pwedeng mag-prosecute, hindi ka piskal, hindi ka prosecutor. Senado ka, kamara ka, ang tawag sa inyo, Congress. Bakit kayo yung nag-i-initiate ng pag-iimbestiga? Tingnan mo na lang yung pag-serve ng warrant of arrest. Bago ako naging congressman, trial lawyer din ako. Pag nag-serve ka ba ng warrant of arrest, kasama na yung paghuhukay? Isang batalyon ba yung dadalhin mo ro? Kaya nang tinanong ko yung chairman ng Human Rights Commission, yung pagdala ba ng santambak ka kung mga pulis doon, sa akala mo ba walang nalabag na karapatang pantao? Yun ay isang religious compound. Ano man ang pananampalataya na natin, wag na nating pakialaman yon. Ngunit, yung sarili ng pananampalataya, itinataguyod nila yon. Meron silang worship siguro doon at mga aktibidad na may kaugnay sa kanilang paniniwala. Nilagyan mo ng santambak na pulis at doon sila nagkampo, hindi nila nagawa yung dati nilang ginagawa at pagsasabuhay ng kanilang paniniwala. Meron ba akong nalabag? Meron po. Anong gagawin mo? Wala naman daw silang prosecutory power. Ano ang gagawin mo? Alam mo na merong nalabag na civil and political rights. Alam mo ba sa batas ng PNP, ang dapat na nangingibabaw yung local executive, yung mayor. Bakit ang nagpapunta ron ay yung PNP chief superintendent? Saan mo kinuha yung lahat ng pulis na yun? Ibig sabihin nun, merong mga lokal na lugar na kinunan mo ng pulis, sino nagbabantay ngayon doon? Hindi, wala. Wala. Kailangan nilang ipaliwanag yun sa structure ng present na PNP ngayon. Walang nagawa yung mayor ng Davao City. Problema sa pagkain, problema sa kuryente, problema sa baha, problema, walang trabaho, negosyo, ang hirap umasenso sa Pilipinas. Mga empleyado, 8 hours to 9 hours nagtatrabaho, hindi maayos. Hospitalization, ang daming problema. Education, inuna yung papogi, pakyot, papansin. Dapat pala, Senate Entertainment, Congress Entertainment yan. Sabi ko nga sa'yo, ang pinakapangunahin yung oversight. Tingnan mo yung agriculture na lang. Napakarami naming mga batas na nagawa na napabayaan sapagkat yung pagpapatupad kinalimutan. Halimbawa, merong isang batas na merong guaranteed price sa palay. Ngayon, kung magkano lang bibilin ng NFA. Sabi nung isang batas, kailangan yung mga ginagamit na mga mechanized equipment dito na lang sa bansa natin nagagawa na dapat. Local na lang. Meron tayo isang
isang magandang batas. Dapat meron tayong pinagtatamnan na sukat ng mga lupa na dedicated lang sa pagtatanim. Kahit anong mangyari, Hindi po pwedeng tayuan ng kahit ano. hindi pwedeng gawing subdivision. Hindi pwedeng gawin ng golf course. Hindi pwedeng tayuan ng kung ano-ano. Kamakailan, may mga nakikita akong mga oversupply ng mga gulay. Yung kamatis, tinatapon na lang nila kasi hindi na mabenta. At marami pang mga ibang mga crops at mga pananim, ang ganun din, nasasayang lang. Ano ba yung po pwedeng gawin ng gobyerno upang hindi na mangyari itong mga oversupply na ito? Ang nangyayari lang, etong mga taong mga enterprising na masyado, katulad ng nangyari sa sibuyas natin, alam na alam nila kung kailan mawawala ang sibuyas. Kaya itatama nila yung panahon na mag-i-imbak sila ng sibuyas. Hoarding. Halimbawa, bandang December, mawawala, November, December, nakatago lahat. Kaya nga, nung sabihin nila na wala pong naka-imbak, alam mo ang ginawa ko? Pinakuha ko yung kanilang electric consumption. Nagtaka sila nung una, pero yung isa nakahalata na. Talagang namutla siya. Kasi alam ko, kapag puno yung iyong bodega, ang gastos mo, 5 million pesos per month. Pagka maintenance na wala ng laman, 40 to 50,000 pesos. O nakita ko, sasabihin mong walang laman ang ano mo, bakit 5 million yung ano? Kasi nagtapat na rin sila. Na merong talagang nag-ooperate na mga hoarders. Kaya umabot ng 700 pesos per kilo yung ating pulang sibuyas. Hindi tayo salat kung ang pag-uusapan ay magagandang batas. Ano yung walang kasapatan? Yung nagbabantay sa pagpapatupad ng mga batas. Sino ba dapat yun? Congress, oversight function. Anong binabantayan nila? Project. May partisipasyon ang pamahalaan kung bakit may mayaman at kung bakit may mahirap. Nakasulat yan, letra por letra sa ating saligang batas. Ang kalagayan ng isang mamamayan ay pananagutan ng Estado. Bago tayo matapos, Kong, ano ang final message mo sa mga kababayan natin? Ang kapangyarihan po ng balota ay huwag niyong memenosin. Yan lamang ang hawak ninyo na pwede kayong makipagsabayan kahit sa pinakamayamang mamamayan. Kasi po, ang boto nyo ay isa lang, gandun din ang boto ng isang mayaman. Kapag ginamit po ninyo sa wastong paraan, sa paraan na pipiliin po ninyo, pakapiliin po ninyo, yung inyong iboboto. At pagkatapos nyong mapiling mabuti, ay manalangin kayo na sana sa pagpili ninyo ngayon ay magkakaroon po ng kaibahan sa kalagayan ng ating bansa at lalong-lalo na po sa kalagayan ninyo. Maraming salamat, Kong. Ang dami kong natutunan, ang dami kong na-realize na bilang isang mamamayan ay karapatan ko pala na mag-demand sa gobyerno dahil ako ay isang mamamayan na nagbabayad ng buwis, parte ako ng gobyerno. So napakadami kong natutunan. Maraming salamat sa iyo, Kong. Thank you so much. Salamat din sa iyo, RDR, sa napakahabang na panahon na ibinigay mo sa akin. Isang karangalan ang makarating sa iyong studio at makadaupang palad natin ang ating mga kababayan. Muli, maraming salamat and God bless sa inyo lahat.